Godric Villaterra's point of view. I stood up and buttoned my suit before offering my hand politely. Thank you for dropping by personally, Lucas. Lucas Managbanag, an old colleague of mine apparently. Pamilyar ang mukha niya at pangalan na muli kami magkita para sa partnership ng aming mga kumpanya. But it was later on confirmed that he's indeed a colleague. Sino ba naman kasi ang makakaalala sa loser na si Godric Villaterra noon, hindi ba? It's a pleasure, Villaterra. Nakangiti niya pagtanggap sa kamay ko bago bumitiw. None of that. Please call me Godric or Rick. No one calls me God. Because that be just weird. May halong birong turuan ko bago umikot mula sa mesa ko para ihatid siya sa labas. Godric it is then. He smiled politely at maglalakad na sana ng matigilan. Oh, I almost forgot. Mayroon kaming inorganize na reunion and it will take place 2 days from now. I have a friend who's also a colleague of ours. Do you know a woman named Elizabeth Cruz by chance? Oh, kunwaring kalmado kong bulalas. Ngunit ang lahat sa akin ay nanigas. Bahagyang naningkit ang mga mata ko na makita ang nagniningning sa mga mata niya nang banggitin ang pangalan ni Beth. Yes, I do know her. May kinuha siyang 2 pulang papel mula sa loob ng suit niya at iniabot sa akin ang isa. Great, ito ang invitation para sa iyo at personal ko na lang nibibigay ang kanya bago ako umalis. I will give it to her. Napabilis kong pagpigil sa kanya nang ibabalik na niya ito sa loob muli. Tumikhim ako at kinuha ang envelope sa papel niya. We're close enough anyway, and I'll take her with me to the party. Please expect us. Binigyan ko siya ng peking ngiti at bahagyang humigpit ang hawak sa mga papel bago ito itinago sa bulsa ng suit ko. Bahagya siya natigilan, tila naguluhan sa inasal ko, kaya naman agad ko siyang hinawakan sa balikat para igiya palabas ng office ko. Thank you once again. Hindi ko na siya hinintay pang sumagot at sinara ang pinto. Kilala? Hindi ko na siya kilala, ungas. Akin siya at hindi mo siya mababakuran. Inis kong sabi sa sarili bago bumalik sa upuan ko. Pinilit kong ituon ang atensyon ko sa ginagawa. Ngunit kahit na anong basa ko sa mga letra, hindi ito rumirehistro sa utak ko. Kaya naman binitawan ko ito. I groaned in frustration before running my fingers through my hair. Is he yet another pest to get rid of? Napapalat akong tanong sa sarili bago pinagsiklop ang mga kamay. Lucas Managbanag, ano ka sa buhay ni Beth? Kung may bala ka man ay sinisiguro kong hindi mo siya makakanti. Nang magtatanghali ay pasimple kong inabangan si Elizabeth sa may hagdanan. Sinubukan kong tikisin ang sarili ko dahil sa hindi naging maganda ang huli naming pagkikita. I felt bad. I felt guilty that I did those things to her, but she needs to know who she belongs to. She needs to remember that she's mine. Just thinking that Lucas was the friend she spoke of, it's enough for me to lose my mind. Kaya naman hinayaan ko ng sarili kong sumuko at inaabangan siya. Kailangan ko siya makausap. Or better yet, I need her body close to mine. Maybe even more if she will let me. I kissed her gently this time, just feeding my ego that only I can do these things to her. Pero na tumugon siya ay naputon ang gapisi kong pagtitimpi at doon din sa may hagdan ay pinaligaya ko siya. I acted like a jerk once again even without meaning to. Nang matapos ay umakto lang akong normal na magpakita ng mga istorbo na gumagambala sa amin ni Beth. Napamura ako na makita ang nakabukol na alaga ko bago tumalikod para pakalmahin ng sarili. Hello sir, sabay-sabay na bati ng 3 itlog na gumagambala sa amin at tumango lang ako bago nagpanggap na abala sa tawag. Nagpatuloy sila sa pagbaba at hindi ko na sila pinansin pa. Ngunit natigilan nang may marinig na kumusyon sa labas. Nang tuluyang kumalma ay lumabas na ako at parang binubuhusan ng malamig na tubig nang makita siya nakahandusay at walang malay. That moment everything stopped and I acted instantly. I didn't give a damn about my reputation or face. Wala na rin akong paki sa rumor na pinakalat ni Monique, to which I made sure she will regret. Ang babaeng iyon thought she can cross me and get away with it. Lumapit ako sa kanya at walang pagdadalawang isip siyang binuhat. Hindi ko na pinansin ang tinginan ng mga empleyado ko. Unang magsimula silang kumuha ng litrato.
My priority is Elizabeth who passed out in my arms. Dinala ko siya sa malapit na ospital matapos tawagan ang kaibigan kong doon din nagtatrabaho. Ang lahat ng doktor ay magiging masayang pagsisilbihan ng isa sa mga major shareholders ng ospital nila. Ngunit ang gusto ko ay kakilala ko ang titingin sa kanya. How's she, Dieter? I asked him in worry while looking at her calm state. She's fine, Rick. Her vitals are normal. Pero hintay natin siya magising to ask her symptoms. But I have a hunch that it's stress that caused her to faint. I already asked nurse to take a blood sample to check her thoroughly. Dieter calmly told me before patting my shoulder. Huwag kang masyadong mag-alala, my friend. Who is she? Your girlfriend? Nanunukso niyang tanong at kung hindi na sa kumikinang nagintong singsing na suot niya ay baka binadukan ko na siya dahil sa parang ng pagtingin niya kay Beth. Wala ka na roon, pabalang kong sagot sa kanya at natawa naman siya. By your reaction, I'm pretty sure she's not just anyone. O siya, balikan ko kayo at may pasyente pa ako. Natigil ang pila ko nang dumating kang ungas ka eh. Natawa ako bago siya tinapik sa likod. Salamat bro. Nang makalis siya ng kwarto ay naupo ko sa tabi ni Beth. Inayos ko ang kumot na nakatakip sa kanya at marahang inawi ang ilang hibla ng buhok na dumikit sa pisngi niya. She moaned in pain and I gently caressed her face like how I used to whenever she is sick and she slowly settled down. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko kaya naman nilabas ko ito at nakitang si Luke at tumatawag. Hindi siya mangangahas na tawagan ako kung hindi problema ang sasabihin niya. Tumayo ko at lumayo sa kama. What is it? Tanong ko sa mahinang boses habang ang mga mata ay nakatutok lang sa kanya. Kalat na po ang mga pictures nyo na buhat nyo si Miss Elizabeth, sir. Do you want us to delete it? Huwag na. Hayaan mo silang pagpiestahan yan. Just make it look like a concerned employer carrying his employee. I heard him snort from the other line at napataas naman ang kilay ko. Sige sir, kami nang bahala. And look, I want you to buy another gown for her. We're going to a party. Right away sir. Tell your wife to cancel my remaining meetings for today. Saktong ibinaba ko ang tawag ay nakita ko siyang dumilat. Pinutol ko ng tawag at lumapit sa kanya. Hey, you're awake. How are you feeling, Beth? Malumanay kong tanong sa kanya at inalalayan siya na maupo siya. Anong nangyari? Tanong niya sa mahinang boses habang tinitingnan ang paligid. You passed out. Sagot ko bago napatawa at sinamahan niya naman ako ng tingin. Dahil ba nung nilabasan ka kaya ka nawala ng malay? Napatayin siya bago muling sinapo ang ulo. Tumigil ka nga. Hindi ko na pinalaki pa na pinatahimik lang naman niya ang boss niya at pinadala ng text si Dieter. Babalik ang doktor para tignan ka. Marahil siyang umiling bago sumandal. Hindi na kailangan, ayos lang naman ako. Napagod lang. Nakikita mo ba ang sarili mo? Kasing kulay ng papel yung bibig mo. I'm your boss and you do what I say. Take a few days off and rest. Whatever. Anong gusto mo? May gusto ko bang kainin? Gusto mo bang uminom ng tubig? O gusto mo ng coke? Kusa akong itinigil ang pagsasalita ko at minura ang sarili sa isipan. Hindi siya kagad na sumagot at nanatiling nakatingin sa akin na para bang tao ang nakikita niya. What? Alam kong gwapo ako at hindi mo kailangan maglaway. Iniwan ko siya at nagsali ng tubig bago ko ito inubot sa kanya. Siya nga pala meron nagbigay ng invitation. I believe you know him. Lucas Managbanag. Iniabot ko sa kanya sobra't kinuha niya ito habang uminom ng tubig. Magkakaroon ng reunion at naka-oo na ako para sa ating dalawa. Napakurap-kurap siya bago ako tiningnan ng blanco at ipinatong ang baso sa mesa. Ano pa bang magagawa ko? Matamlay niyang sabi bago sumandal. Planado mo na ang lahat. Napabutong hininga ako sa sinabi niya. Look, I'm sorry for what I did, Beth. At iyong rumor na yon, maniwala ka man o hindi, hindi ako may pakana noon. And I'm sorry for putting you in an awkward position earlier. Taos pusong paghingi ko ng paumanhin na ang tinutukoy ang pangyayari kanina. Sa sinabi ko ay bahagya naman siyang namulat, nag-iwas ang tingin. Bakit? Bakit ano? Bakit parang may nag-iba? Tanong niya sa mahinang boses. At bahagya ako napangiti. Ako pa rin to, Beth. Hindi ako nagbago. I just realized that I was acting like a complete asshole to you.
I now realize that I'm being possessive over you. At dahil doon ay nasaktan kita. Napatingin ako sa kamay niya at marami itong kinuha. When I saw you in that state, na-realize ko lang na napakagago ko para saktan ka. Marahan kong hinimas ang malambot niyang kamay bago siya tiningnan sa mga mata. At kung hindi pa huli ang lahat, gusto kong bumawi. Gusto kong ipakita at paramdam sa iyo how sorry I am. Ilang sandali niya ako tiningnan at hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Tila binasa ang tunay na emosyong nasasalob ng mga mata ng bawat isa. I'm sorry for stalking you. I'm sorry for hindering anyone from coming any closer to you. Pasensya na kung nagsisinungaling ako sa mga nagawa ko, sa pagtatago ko, sa pagiging possessive ko. Kung nasaktan kita, I wanna make up for it, Beth. Let's start again by being friends. Iniabot ko ang pisngi niya at masuyo itong hinaplos. At napangiti ng bahagya ng ihilig ang ulo sa aking kamay. Pumapayag ako. Mahina lang yun. Ngunit narinig ko ang sagot niya. Itutuloy.